Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Panimula. Ang layo ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay ihanda ang daan para sa pagdalaw na binalak gawin ni Pablo sa iglesia roon. Balak niya maglingkod ng kaunting panahon sa mga Kristiyano roon. Pagkatapos, sa tulong nila ay pupunta siya sa Espanya. Sa kanyang sulat, ipinaliliwanag ni Pablo ang kanyang pagkaunawa sa pananampalataya at ang praktikal na kaugnayan nito sa buhay ng mga Kristiyano. Nasa aklat na ito ang pinakabuod ng kanyang mensahe. Matapos batiin ang mga kapatid at sabihing sila'y idinadalangin niya, inilahad ni Pablo ang paksa ng kanyang liham. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kabanatang 1, talatang 17. Mula roon, ipinaliwanag ni Pablo ang kahulugan ng paksang ito. Lahat ng tao, maging Hudyo o Hintil, ay kailangang mapawalang sala ng Diyos, sapagkat nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat. At mapapawalang sala ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng pananalig nila kay Kristo Jesus. Kasunod nito, inilalarawan ni Pablo ang bagong buhay na bunga ng pakikipag-isa kay Kristo na siyang bagong kaugnayan ng tao sa Diyos. Ang mananampalataya ay may pakikipagkasundo sa Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu, lumaya na siya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa kabanatang 5-8, tinatalakay rin ni Pablo ang layon ng kautusan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung paano umaangkop sa panukala ng Diyos para sa sangkatauhan ang mga Hudyo at mga Hintil. Sinasabi niya sa pagwawakas na ang pagtanggi ng mga Hudyo kay Jesus ay bahagi ng panukala ng Diyos para maabot ang buong sangkatauhan ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Naniniwala si Pablo na ang mga Hudyo ay hindi patanggi habang panahon kay Jesus. Sa huling bahagi ng liham, inilalahad niya ang nararapat na pamumuhay ng Kristiyano, lalo na ang tungkol sa pag-iibigan. Tinalakay rito ni Pablo ang tungkol sa paglilingkod sa Diyos, ang tungkulin ng mga Kristiyano sa kanilang pamahalaan at sa isa't isa, at mga tanong na may kinalaman sa budhi. Ang sulat ay winawakasan niya sa pamamagitan ng isang personal na mensahe at pagpupuri sa Diyos. Kabanatang 1. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito, na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Lubos ako nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig.
Lagi ko kayong idinadalangin at ito'y alam ng Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaniyang anak. Lagi kong hinihiling na loobin niyang ako'y makapunteriyan sa inyo. Nananabik akong makita kayo upang bahaginan ng kaloob na espiritual sa ikatitibay ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikatatatag ng bawat isa sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo na ilang ulit na akong gumayak ng pagpuntarian, ngunit hindi ako matuloy-tuloy. Ibig kong makahikayat din diyan na mga sasampalataya kay Kristo tulad ng ginawa ko sa ibang mga hintil. May pananagutan akong mangaral sa mga Grego at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Iyan ang dahilan kung bakit nais kong ipangaral din diyan sa Roma ang mabuting balita. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Iniahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nilikhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag na mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita, hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang, sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik na mga babae sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayun din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip. Napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya. Sila'y masisitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa ng gayon.
manatang dos. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang may dadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba ay makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa na mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kaniyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang lahat ng nagkakasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At ang lahat ng nagkakasala ng saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan kundi ang tumatalima rito, ang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. Ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan naman ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan. Ayon sa mabuting balita na aking ipinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit sinasabi mong Hudyo ka at nananalig sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nalalaman mo ang kaniyang kalooban at nakikilala ang mabubuting bagay sapagkat itinuro sa iyo ang kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng nadirimlan, tagapayo sa mga hangal, at tagapagturo ng mga bata, yamang natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka pa sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw. Bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mangalunya, ngunit nangangalunya ka naman. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyusan. Bakit ka pumapasok sa mga templo nito? Makapagnakaw lamang. Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo sa kautusan. Sapagkat nasusulat ang pangalan ng Diyos, ay nilalait na mga hintil dahil sa inyo. Ang iyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hinihingi ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya kayong mga tuli ay hahatulan ng mga hindi tuli sapagkat tumutupad sila sa kautusan. Datapwat kayong may kautusang nakasulat ay lumalabag naman dito. Sapagkat hindi tunay na Hudyo ang isang tao dahil lamang sa Hudyo ang kanyang magulang, at dahil sa pagtutuli ng laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula
sa Diyos. Kabanatang 3. Ano ang kahigtan ng Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano kung meron sa kanilang hindi naging tapat? Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Hindi. Sapagkat tapat ang Diyos, bagamat sinungaling ang bawat tao, ayon sa nasusulat, upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita, at manaig ka kung hahatulan ka na. Ngunit kung ang kalikuan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, hindi ba masasabi ngayon na di makatarungan ng Diyos sapagkat tayo'y pinarurusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Hinding-hindi. Kung ang Diyos ay di makatarungan, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kadakilaan ng Diyos sapagkat naipakikita ang kanyang katapatan, makatarungan bang parusahan niya ako bilang isang makasalanan? Bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama, kung mabuti ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo ko, sabi ng mga naninira sa akin. Sila'y parurusahan ng Diyos at yan ang nararapat. Ano nga? Tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang sa mga hintil? Hindi. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ng lahat ng tao, maging Hudyo o Griego. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang lalamunan nila'y tulad ng libingang bukas, ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila'y makamandag na parang ulupong, puno ng panunungayaw, at masasakit na salita ang kanilang bibig. Matuli ng kanilang mga paa sa pagbububo ng dugo, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Ngayon nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasa saklaw nito upang walang maidahilan ng sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito ay pinatututuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinagda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil din sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos. Maging Hudyo o Hintil ay Kanyang pawawalang sala dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Dahil ba rito'y winawalang kabuluhan namin ang kautusan?
Hindi. Amin pangang pinahahalagahan. Kabanatang 4. Tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may pagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na, at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang pagpapala bang ito'y para sa mga tuli lamang? Hindi. Ito'y para rin sa mga hindi tuli. Sinasabi natin batay sa kasulatan na pinawalang sala si Abraham dahil sa kanyang pananalig. Kailan ito nangyari? Bago ba siya tinuli o pagkatapos? Bago tinuli, hindi pagkatapos. Siya'y tinuli bilang tanda na pinawalang sala na siya dahil sa pananalig niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya'y naging ama ng lahat ng nananalig sa Diyos at sa gayon, sila'y pinawalang sala kahit hindi tuli. Gayon din naman, siya'y ama ng mga tuli, hindi lamang dahil sa sila'y tuli, kundi dahil sa sila'y nananalig tulad ng ating ninunong Abraham bago siya tinuli. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya ay pinawalang sala. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Ang kautusan na naging sanhi ng pagkatakot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kaniya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Mag-100 taon na siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kaniyang pangako. Kaya't dahil sa kaniyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kaniya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Kabanatang 5. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa
na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata, sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring iyalay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na ngang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala ay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kaniyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa sa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.